Sa mga taga-Galasya, Kapitulo 3, at nais ko pong basahin ay nagsisimula po sa talatang 13 hanggang talatang 29. Galasya, Kapitulo 3, talatang 13 hanggang talatang 29. Ang paksa ng atin pong mensahe ngayong umaga ay wala ng sumpa at wala ng kamatayan. No more curse and death. Ito po ang masusumpungan natin dito po sa Galasya Kapitulo 3, sapagkat ninanais ni Pablo ang ipahiwatig at sabihin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating buhay, sapagkat siya'y ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ganito po ang siyang sinasaad at sa talatang 13 ng Galasya Kapitulo 3. Ang gagamitin ko po na saling Tagalog ay yung pong luma na salin. At ganito po ang siyang sinasad. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang ang mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo Jesus, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagaman ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gaymay pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon, kay Abraham nga sinabi, ang mga pangako at ang kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos, at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya ng sa iisa lamang, at sa inyo binhi na si Kristo. Ito nga ang aking sinasabi, isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan, na sumipot ng makaraan ang 430 taon, anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat kung ang mana ay sa pamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamagitan ng pangako. Nadapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa pagsalangsang, hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y iniutos sa pamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng isa, dadapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos, huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Dadapwat
kinulong ng kautusan o ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay maibigay sa mga nagsisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakakukulong tayo hanggang sa pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Anupat ang kautusan ang siya nating naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayon dumating ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at ang tagapagmana ayon sa pangako. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. At ang atin pong teksto ay dito po sa talatang 24 hanggang talatang 29 na ganito po ang siyang isinasaad. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayon dumating na ang pananampalataya at wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Mga minamahal, patuloy po nating pinag-aaralan ang aklat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Sapagkat dito po ay lubhang napakalakas ang pagsaway ni Pablo sa mga mananampalataya na dati-dati sila ay nasa espiritu, ngunit iniwanan nila at sila ay nagbalik muli sa katuruan ng laman. O kaya nga dito ay ipinapahayag ni Pablo na sila ay talagang mangmang sa kanilang pamumuhay bilang miyembro ng iglesia nito na taga-Galacia. At tinutukoy dito na talagang merong mga nanggugulo at merong mga sumisira ng iglesia. Lagi nating tatandaan, mga minamahal, ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga miyembro ng kanyang katawan. Sapagkat ang iglesia
ay espiritual at ang mga miyembro nito ay espiritual sapagkat sila ay mga ipinanganak na muli sa Espiritu. Sila ay tunay na kinahabagan ng Diyos. At tunay na sinasad sa banal na kasulatan, napakayaman ng kahabagan ng Diyos. At ang kahabagan ng Diyos ay walang hanggan. At hindi lamang yun, kundi yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tinubos ay tunay na nahayag sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay wagas, dalisay, puro, at walang hanggan. Walang sino man na maaaring magpabago sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At wala ring makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga nasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na kahit na tayo'y magutom, hindi tayo maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sa kahubaran, hindi rin tayo maililipat o ilalayo sa pag-ibig ng Diyos. Ano mang bagay, kahit na may pagsubok, kahit na tayo ay dumadanas ng hirap at kawalan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Pag sinabi nating walang hanggan, ibig sabihin hindi yung paputol-putol, hindi yung paparte-parte, kundi buo. Simula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, tayo ay inibig ng Diyos. At ganoon, kalaki at katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang layunin natin, mga minamahal, ay tayo'y lumago sa mga salita ng Panginoon at makita natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Yan ang nasabi din ni Pablo sa mga taga-Epeso, na tayo ang siyang pinakamahusay na gawa ng Diyos sapagkat binago ang ating puso, ang ating buhay, na tayo ipinanganak dito sa lupa, ngunit sa kalooban ng Diyos at sa kanyang panukalang walang hanggan, ipinanganak tayo sa Espiritu. At kung tayo ipinanganak sa Espiritu, wala nang sumpa, wala nang kamatayan, at tayo isa sa Panginoon magpakailanman. Walang hanggan na tayo isa sa Panginoon, walang hanggan. At yung mga pagpapala na siyang tinutukoy sa banal na kasulatan at mga pangako ay ating makakamit, lalo-lalo na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga tandalangin natin ay buksan ng Panginoon ang ating puso upang lalo nating maunawaan yung ginawa ng Diyos sa atin. At yun ang siyang pag-aaralan natin, mga minamahal. Ano ang kanyang ginawa sa atin? Ang unang bagay na ating isasaalang-alang, mga minamahal, ay yung pagtubos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalawa ay ang pagpapatibay na ginawa ng Diyos. At ang pangatlo ay ang pagpapanumbalik. Nang ibig sabihin ay dahilan sa nasira ng kasalanan ang lahi ng tao. Gayunpaman, ang panukala ng Diyos ay yung kanyang mga hinirang at mga pinili mula sa salinlahi ng mga taong makakasalanan
pinili niya at ibinukod at sila ay mga tinubos ng ating Panginoon Kristo at sila'y may re-restore muli sa plano at panukala ng Diyos na tayo'y makasama niya ng walang hanggan. Unang-una, mga minamahal, ay yung pagtubos sa atin ng Panginoon. Dito sa Galacia ay nililinaw ni Pablo ang tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang Panginoong Jesucristo ay ipinagkaloob sa atin upang tayo ay tubusin mula sa sumpa at gayon din mula sa kamatayan. At ating masusumpungan dito na ang mga bagay na ito ay talagang naging panukala ng Diyos at ipinahayag ng Diyos maging sa kapanahunan ni Abraham. At lagi natin masasaksihan sa banal na kasulatan ang tungkol sa mga ginawa ng Diyos sa buhay ni Abraham. At noong mga nakaraan ay tunay na si Abraham ay tinawag ng Diyos mula sa lungsod ng Ur. At yun ay sa Babylon. Pinapunta siya sa pangakong lupa. Ang pangakong lupang yun ay ang Kanaan. Iniwanan niya ang lahat ng mga bagay doon sa lungsod ng Ur. Lahat ng mga gawain ng laman, yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga di ka nais-nais, iniwanan ni Abraham. At siya ay nanalig sa Panginoon na tumawag sa kanya. At dito'y pinangakuan siya ng anak. At sinasabi sa banal na kasulatan na dumating yung 25 taon ay hindi pa nakakamit ni Abraham ang pangako hanggang sa dumating ang kanyang 100 na edad. Saka lamang pinagkaloob ng Panginoon ang pangako at yun ay si Isaac. Ngunit sa kabila noon ay merong isang pangako na binhi ang ipinangako ng Panginoon. At ito ay ang Panginoong Jesucristo, na mula sa Panginoong Jesucristo ay siya ang magiging tagapagligtas na mga hinirang ng ating Panginoong Jesucristo. At dito'y sa loob ng mahabang panahon ay natupad at 2,000 taon na nakalipas ay ang Panginoon sa Kristo na binigay sa atin ng Panginoon ay nagdusa, namatay doon sa krus sa Kalbaryo at tayo'y kanyang tinubos. Ito ang siyang isinasaad ni Pablo sa talatang 13. Ang sabi sa talatang 13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Kaya nga't ibinigay ang Panginoong Jesucristo na ang layunin ay akuin ang ating mga kasalanan. Sapagkat kung tayo sa ating sarili, hindi natin kaya nahugasan ang ating mga sarili at tayo'y makawala sa kasalanan. Walang kakayahan tayo, walang kapangyarihan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili.
Kaya't ibinigay ng Panginoon ang kanyang buktong na anak upang sa pamagitan niya, akuin niya ang lahat ng mga kasalanan ng mga hinirang, ng mga pinili. Ang kamatayan lamang ng Panginoon ay limitado. Kaya nga, meron tayong katuruan na limited atonement na magitan lamang siya sa mga mananampalataya at yung mga mananampalataya ngayon, yun yung mga pinili, hinirang ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Sapagkat ang Panginoon hindi siya namatay para sa lahat ng tao. Ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan ay para lang sa kanyang mga hinirang. Ito yung tinutukoy ng banal na kasulatan tungkol sa pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay na nawasak ang sanlibutan, ang nilalang ng Diyos dahilan sa kasalanan at napailalim sa sumpa. Kaya't kamatayan at sumpa ang siyang nag-ahari ngayon sa sanlibutan dahilan sa kasalanan. Paano natin nalalaman ang katotohanan? Sapagkat ang mga buhay ng mga nilalang dito sa ibabaw ng lupa ay merong katapusan. Sila'y namamatay. Halimbawa, ang mga halaman, pagkalipas na sila'y tumubo, yumabong, mamulaklak, magbunga, dumadating na sila'y namamatay. At yun ang sumpa at kamatayan. Hindi lamang yun sa lahat ng mga puno, halaman, kaya hindi sa mga isda, kaya hindi sa mga hayop. Ganoon ang nangyayari, mga minamahal. Nawasak ang mga buhay ng mga nilalang ng Diyos. At maging ang mga tao. Sa ngayon, ang buhay lang natin ay sabi sa banal na kasulatan, mga 70. Pero kung malakas, dinadagdagan ng Panginoon, magiging 80. At kung talagang malakas-malakas, ay maabot ng 90 hanggang dumating ang 100. Bihira na ang dumadaan at nakakarating ng 100. Ganun kaiksi ang ating buhay. At dahilan doon, ang Panginoon ay gumawa ng kapasyahan. Ang kapasyahan yun ay walang hanggan. Na kanyang isusugo ang kanyang buktong na anak upang tubusin ang mga hinirang at mga pinili ng Diyos. Sa ngayon, ang buong sanlibutan ay umuungol. Sapagkat ang sabi sa Roma Kapitulo 8, talatang 20, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. At ito ay tinutukoy ay kasalanan. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi sa talatang 22, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihikbi at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Kaya nga ang lahat
ay nasa ilalim ng sumpa at kamatayan. Tulad na sinasabi sa Roma Kapitulo 8, talatang 23, at hindi lamang ngayon, kundi pati naman tayo ay merong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid bagay tayo na may nagsisihikbi din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkup na dilit iba ang pagtubos sa ating katawan. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, dadapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya sino nga ang umaasa sa nakikita? Kaya dito mga minamahal, ay naipahayag ang tungkol sa kahabagan ng Diyos, kayamanan ng Diyos, sa kahabagan at gayon din sa kanyang pag-ibig. At ito'y matinding sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso. At ang sabi dito, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas at tayo'y ibinawang kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay ng Diyos para sa atin ay yung nasa talatang 3, matindi ang pagkakasabi dito ni Pablo. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili. At inako niya yung sumpa na para sa atin. Kinuha at inilipat sa ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga sinabi dito na naging sumpa ang Panginoong Jesucristo dahil sa atin. Kaya sinasabi dito, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Kaya mga minamahal, dito ay talagang sinasad, merong tayong tagapagligtas. At yun ang ating Panginoong Jesucristo na tumubos sa atin mula sa sumpa at mula sa kamatayan. Kaya nasabi dito ng banal na kasulatan, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. At yun ang layunin ng Diyos kung bakit isinugo niya ang kanyang buktong na anak. Upang yung ating kasumpaan ay mailipat sa kanya. At siya'y naibayubay doon sa krus sa Kalbaryo. Naging kasumpa-sumpa ang Panginoon dahilan sa atin. Ang Panginoon ay walang kasalanan. Siya ay buhay. Siya ang life. At yung life na yun ay binahagi din sa atin. At ang life na yun ay wala ng sumpa, wala ng kamatayan. Ito ang siyang tinutukoy. Kung kaya nga tayo'y nabihisan, sabi sa banal na kasulatan, sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, at ang ibinigay sa atin ay si Kristo. Sabi sa talatang 27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay pinabautismuhan kay Kristo
ay ibinihis si Kristo. At gayon ang kalagayan ng mga mananampalataya. Sabi sa Roma Kapitulo 6 ay tayo'y kasamang nalibing kay Kristo. At yun ang siyang nilalayo ni Pablo na ipaunawa na sabi niya, ako'y nabako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang siyang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang ibig sabihin niya, dati, inuusig niya ang iglesia. Si Esteban nga ay namatay sa pamagitan ng kanyang otoridad. At meron siyang dalang mga kasulatan upang ang sino man na matagpuan niya sa mga bahay-bahay, ibibilanggo niya o kaya ay papatayin. Ganon ang gawain ni Pablo. Ngunit, binago siya ng Panginoon. Naging isang sisidlang karapat-dapat. Pinili ng Panginoon. Kaya nga't nasabi ni Pablo, hindi na ako ang siyang nabubuhay. Binago na kasi yung kanyang buhay. Dati ay buhay na masama, ngayon ay buhay kay Kristo. Bagong nilalang. Kaya nasabi niya sa mga taga-Korinto, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. O kaya nga dito ay ating masusumpungan, mga minamahal, na hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa Kanya. Binago ng Panginoon ang kanyang puso. Kaya nga sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Binago na. At yung pagbabagong yun, ang siya sinabi ni Pablo na ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Yan po ay nasa Galacia, Kapitulo 2, talatang 20. Sa laman ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yan ang nasa Galacia, Kapitulo 2, talatang 20. Ibinigay. Talagang matindi at makapangyarihan yung sinabi ni Pablo na salita. Kaya sa atin, mga minamahal, ay ibinigay sa atin ang Panginoong Hesukristo. Inako niya ang sumpa at kamatayan. Naparusahan siya. Kaya matapos na gawin ito ng Panginoon, ano ang sabi sa Isaiah, Kapitulo 53, nalugod ang Panginoon. Nung makitang nakabayubay ang Panginoon sa Kristo, nalugod. Bakit? Sapagkat sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus ay naging malaya ang mga mananampalataya. Wala na sila sa sumpa at wala na rin sila sa kamatayan. At ang ibinahagi sa mga mananampalataya ay buhay na walang hanggan. At yun ang sinabi sa John chapter 3. Ang sino man sa kanya'y sumampalataya sa Panginoon sa Kristo ay merong buhay na walang hanggan. Hindi na siya nasa ilalim ng sumpa. Wala na rin sa kanya ang kamatayan. Sapagkat sila'y merong buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay buhay. He is life. At ang life ay ibinahagi sa mga mananampalataya upang makasama niya doon sa kanyang kaharian. At sila'y mamumuhay ng walang hanggan doon sa sinapupunan ng ating Panginoong Hesukristo.
O kaya nga't ito ang siyang pinagtibay ng Panginoon. Tulad na sinasabi dito sa Galatia, Kapitulo 3, na ang sabi dito ay talatang 18, sapagkat kung ang mana ay sa pamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamagitan ng pangako, dadapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. At ang pangakong iyon ay ang Panginoong Jesucristo na isinasaad dito sa binasa nating scripture reading. At sa pamagitan ng pananampalataya ay wala na rin tayo sa ilalim ng kautusan, kundi tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Sabi dito sa talatang 16, para lalo nating maintindihan, ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at ang kanyang binhi. At ang binhi ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya bagang sa marami, kundi gaya ng iisa lamang at sa inyong binhi na si Kristo. Yon ang ipinangako ng Panginoon Diyos kay Abraham. Pagkat ang reklamo ni Abraham, wala siyang binhi. Sabi niya, meron akong alalay dito, si Eliezer. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya. Kinakailangan ay magbumula sa iyong sinapupunan. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat kay Isaac, kay Jacob, at sa mga sumusunod, na doon yung linya ng binhi na mahayag sa mga nakaraang panahon. At yun ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At siya ay nabuhay sa loob ng 33 years. And then pagkatapos noon ay kanyang ginanap ang napakahalagang gawa ng Diyos na tayo ay tubusin. Yan ang nasa talatang 13. At sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Nang layunin ng Diyos ay tayo'y panumbalikin. The restoration. Siguro isipin natin, bakit merong pagbabago? Kasi nga, dahil lang sa kasalanan ni Adan, lahat ng nilalang sa ibabaw ng lupa ay nasa ilalim ng sumpa at kamatayan. Kaya hindi na natin nakikita yung mga nakaraang henerasyon. Bakit? Mga patay na, halaman patay na, mga punong kahoy patay na, mga hayop patay na. Eh ngayon nga lang sa ating henerasyon, magkabi-kabila ang kamatayan. Minsan nga, pag namatay yung aso, iniiyakan pa. O pusa. O kaya halaman, nangihinayang. Sabi niya, ang sarap ng mga bungang narito. Kaya kumisa, pag kayo nagtanim ng mga halaman, merong certain limit lamang ang buhay nila. Hanggang doon lang. Panibagong magtatanim na naman kayo. Ganon ang buhay. Pero, sa kalooban ng Diyos, yung kanyang mga hinirang ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya ngayon sa ating kapanahunan, ang pangaral ng Ebanghelyo ay pagtawag sa mga mananampalataya. Ito ang ginagamit ng Panginoon. Hindi paramihan at dami ng iglesia. Hindi yun. Akala natin ang daming at magagandang dami ng iglesia. Maganda? Hindi. Ang iingay ng mga iglesyang yun, hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-ingay. Tingnan niyo yung mga kanta nila. Tingnan niyo yung mga tinig nila. Tingnan niyo yung mga instrumento nila. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para mag-ingay. Tinawag tayo ng Panginoon upang siya'y sambahin sa Espiritu. Hindi sa mga instrumento. Hindi sa ating katawan. Sapagkat ang ating katawan ay patungo sa kabulukan. Yung ating espiritu. Kaya ang hinahanap ng Diyos ay yung sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. So ang mga mananampalataya ay ipinanganak sa espiritu. At sila'y buhay. At sila'y sasamba sa Diyos sa kanilang mga espiritu sapagkat ang Diyos ay espiritu. Iyon ang tinutukoy sa banal na kasulatan. Hindi tayo sasamba sa mga kasama natin yung kayamanan, kasama natin yung pagiging sikat natin. Hindi yun. As is sa espiritu. At yung mga ipinanganak lamang sa espiritu, sila lamang ang maaaring sumamba sa Diyos sa espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, kung ngayon mananalangin, punta kayo sa inyong kwarto. Siyempre, meron tayong tinatawag na corporate prayer, katulad nito, pananambahan. Ito'y legal sa harapan ng Panginoon. Ang ating espiritu ay kinakailangang sumamba sa ating Diyos na siya'y espiritu. Hindi sa mga Diyos-Diyusan. Kaya ang gagawin ng Panginoon ay sila'y ampunin sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ito yung tinutukoy sa Efeso Kapitulo 1. Sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago tinatag ang sanlibutan. So ang Diyos sa walang hanggan, wala pa ang sanlibutan, pinili na tayo sa karamihan ng saling lahi. Pinili bago pa itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkup tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So dito tinutukoy mga minamahal ay tayo'y mga kinupkup, pinili at kinupkup sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag yung Efeso Kapitulo 1 at talatang 5 na tayo itinalaga niya, we are predestinated, we are elect, sabi dito, nung una pa, at kinupkup, we are adopted. Tulad sa mga anak, so kinupkup tayo bilang mga anak ng Diyos.
ang magmamana ng kaharian ng Diyos ay yung mga anak lamang ng Diyos. Ang pupunta lamang at magmamana ng kaharian ng Diyos ay hindi sa pamagitan ng kayamanan, hindi sa pamagitan ng kabutihan, hindi sa pamagitan ng kahabagan niyang maglimos, gumawa ng mga kung ano-anong kagandahan sa buhay ng tao. Hindi yon. Hindi yon ang susi, hindi yon ang pintuan sa langit. Hindi ko mo nabinyagan ay Kristiyano na, hindi ganoon. Kundi yung ginawa ng Diyos, binibigyan dito ng halaga, ay yung ginawa ng Diyos sa pamagitan ng Panginoon Kristo na sila'y mga tinubos. At ito ay minagaling ayon sa kanyang kalooban, at sabi sa talata 6, sa ikapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya, na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal, na sa kanya ay meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. Tinubos tayo ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan. At siya ang ginawa ng Diyos na kordero, isang handog para sa ating mga kasalanan. Ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Kaya nga, mamamangha tayo sa ginawa niya. Sapagkat sabi dito sa talatang 26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. So ang mga pinili at mga hinirang at mga tinubos ng ating Panginoon sa Kristo, sila'y mga anak ng Diyos. Na hindi yung limited atonement. Para lang sa mga anak ng Diyos. Sabi dito, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Ibig sabihin ng pananampalataya na nananalig ng Panginoon Kristo ay ipinagkaloob sa iyo upang ikaw ay tubusin mula sa iyong mga kasalanan at patawarin sa lahat ng mga kasalanan at kukupin bilang mga anak sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. At yan ang nasa talatang 26. At sabi sa talatang 27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Kaya nasabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ibinihis si Kristo. Kaya ang lahat ng mga mananampalataya ay isang iglesia. Wala nang lahi. Sa iglesia ng Panginoon, iisa lamang. Sila'y mga anak ng Diyos. Wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang lalaki, wala nang babae, wala nang bihag, wala nang laya. Kundi iisa na lang. Hindi katulad sa ating kapanahunan namumuhi sa mga lahi-lahi. Pero sa Panginoon, hindi. Sila'y magkakapatid. Sila'y mga anak ng Diyos na nabubuhay. Ito ang gagawin ng Panginoon. Kaya nga, pagdating sa Revelation, sabi sa Revelation chapter 21, verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging mga bayan niya
At ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. So naroon yung tipan. Pagkat ang Diyos nakipagtipan sa mga mananampalataya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sila, ang Iglesia, spiritual church, ay isang bayan ng Diyos. At ang Diyos ay mananahan sa gitna ng kanyang bayan. At pag nanahan ang Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya, pagdating ng panahon, ang sabi sa talatang 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ito ang una. Ibig sabihin mapapawi ang kalungkutan, mapapawi ang himutok, mapapawi ang lahat na magdudulot ng luha. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Wala ng kamatayan para sa mga anak ng Diyos. Wala ng kamatayan. At hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Tayo, kuminsan, pag nahabag, hindi makagulapay. Hindi naman ikaw ang may-ari ng buhay ng may buhay. Ang Diyos ang nagpapalakad. Ginawa ka lang kasama niya upang ipakita, o siya'y mananampalataya upang ipakita na siya ay lingkod ng Panginoon. Wala nang dalamhati. Pananambitan man o hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. There will be a complete and abundant joy sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. O mga minamahal, yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin upang tayo'y may restore completely sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. And this will be a joyous moment sa buhay na isang mananampalataya. Kaya nga tayo patuloy na magtiwala at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Maging matatag at hintayin ang pagdating ng Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Maraming salamat sa iyong mga salita. O aming Diyos at aming Ama, tunay na kami ay iyong pinubos mula sa sumpa at sa kamatayan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung kaya kami ay nagpupurit at papasalamat sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.